Okay, hello po and welcome sa isa namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay gusto ko lang sabihin nating mag-recap sa mga issue rin na tinalakay noon ni Attorney Libayan tungkol kay Raffy Tulfo, okay? Dahil sa tingin ko marami pang Tulfo natics ang hindi nabubuksan ng isip, okay? At dahil hindi pa nila nalalaman yung mga totoong mga issue tungkol kay Raffy Tulfo, okay? Dahil hindi naman pinapalabas tong mga to sa mainstream media. And ewan ko kung ayaw lang talaga nila o kulang yung mga exposure ng mga information na kumakalap tungkol kay Raffy Tulfo. Okay? Kasi sa sobrang hinahangaan nila si Raffy Tulfo is hindi na nila rin tinitignan yung the other side of the coin. Okay? Na bukod sa pagtulong niya, quote unquote, na pagtulong niya, may mga bagay o may kaso siya na dapat hindi siya dapat nasa Senado. Gagawa tayo time and time again ng mga video na mga nagawa ni Attorney Libayan para i-refresh yung mga information about Raffy Tulfo. Katulad ng mga disqualification case, yung pamilya na iniwan niya noon na hindi niya na sustentuhan, na yung tungkol sa issue nila sa legal wife niya na bandang huli sinasabi ni Raffy Tulfo na extortion. Yung mga bagay na ganoon na siguro hindi masyadong nabibigyan ng tamang impormasyon, kung kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-iidolo nila sa maling tao. Yung parang for example na lang yung cyber libel na ikinaso sa mga tao, sa mga small vloggers. Okay, libel case, cyber libel. Well, in fact, si idol nyo, Idol Raffy Tulfo, ay convicted ng libel. Kumbaga, convicted dahil naninira siya ng ibang tao. Okay? So, gusto ko lang i-feature yung mga past video ni Attorney Libayan. Kasi siguro nung natapik niya rin to, ay medyo mas onti pa yung following niya o yung mga subscribers niya na nanonood sa kanya na hindi pa siguro napapanood yung mga ganong bagay, na at least i-refresh natin time and time again yung yun nga, yung refresh ng mga issue tungkol kay idol nyo, Raffy Tulfo in action. Baka makakuha ko ni idol na voice over, Raffy Tulfo in action. Ay, baka mas mapansin pa ako ni idol kaysa kay Super DM. Ay, hiningal ako dun So yun, gusto ko lang i-feature ngayong episode natin ngayon etong dating video ni Attorney Libayan. This was 1 year ago, November 5, tama-tama, 2022. Ito yung parang update dun sa na-file na disqualification case kay Idol Raffy Tulfo. Kasi nga, di ba, convicted na siya sa Supreme Court, pero may isang video sa TikTok na lumabas na yung case daw na yun sa Supreme Court ay nabasura. Okay? So hindi na siya pwedeng gawing basis para ma-disqualify si Raffy Tulfo. Okay? Kasi for your information, ang libel case, ang kasong libel ay kasong kriminal. Okay? Na nagsasabing ito ay immoral. Okay? Kaya isa 'yun sa mga qualification para hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng umupo sa isang posisyon dahil ito ay involving moral turpitude. 'Yun ang tawag nila doon. Pag ikaw ay nakasuhan at nahatulan ng Supreme Court ng isang kasong involving moral turpitude, hindi ka pwedeng tumakbo at umupo sa isang pwesto sa gobyerno. Whether ito ay national o kahit mga yata barangay, hindi ka pwedeng umupo. Okay? Pero si Tulfo ay convicted ng libel. Okay? Kaya nga masyadong hypocritical dahil siya ay convicted na nagpapakalap ng maling impormasyon sa ibang tao. Well, in fact, siya ay nagdedemanda sa mga tao, sa mga small vlogger ng cyber libel. Well, in fact, siya ay sinasabi nilang hari ng libel. So yun, babalikan lang natin to para mabuksan. Kasi for awareness na rin. Kasi gusto ko ring umabot to sa viewers ng mga OFWs, okay? Kasi pinopost ko rin yung mga video ko sa mga page ng mga OFW. Lalo na dito sa Italy,
para pakalap ng impormasyon, yung tamang impormasyon, hindi yung delusional na impormasyon na pinapakalap ni Raffy Tulfo. Okay. Sa susunod, ibibigyan din natin ng pansin yung away pamilya, yung mga tungkol sa pamilya. Well, in fact, yung pamilya niya magulo rin. Okay? So, dumakon na tayo dito sa video ni Attorney Libayan. Okay? Hype kay Raffy Tulfo. And syempre, hindi ko naman sasabihin na alam ko kung ano yung purpose niya. It is just misleading. Kasi nga, ang daming na-mislead ng mga tao na sinasabi nila na acquitted daw siya sa libel case niya. This is referring to a different case. Although, ayun. Kasi sobrang daming siniraan ni Idol Raffy, maraming nagkaso sa kanya. Kaya etong sinasabing video dito ay umabot rin ng Supreme Court. Okay? Pero yung etong kasong to ay na-acquit nga, na ibasura sa Supreme Court. Pero hindi to yung kaso na pinagbabasihan na i-file para sa disqualification case. Hindi to yung totoong kaso. Yung totoong kasong final ni Attorney Libayan, yung company Attorney Libayan, ay ibang kaso na convicted si idol nyo ng mapanirang impormasyon. Okay? there are many cases naman na na-file kay Raffy Tulfo at ito isa sa mga na-dismiss. Hindi naman kailangan marami kasi ang kaso involving moral turpitude para ma-disqualify ka from running sa public office. Okay? Yeah, pati mga kapangyarihan ng mga tao. The first ruling was guilty, 32 years of imprisonment and a fine of 14 billion pesos. So mga kabatas natin, iba itong kasong ito. Lilinawin ko lang at ipapakita ko rin yung kaso na yan mamaya. Okay? Okay. Yun yung yung gusto kong ipakalap sa mga taong bago pa lang sa mga impormasyon na ganito na lumalabas, kasi hindi naman to na bibigyan pansin ng mainstream media. Okay? Kaya ako personally gusto kong tumulong na isiwalat yung mga impormasyon na naitatago ng mga politiko. Okay? Na dapat hindi naman talaga sila dapat na nakaupo sa pwesto. Let's continue, attorney. Si Raffy Tulfo ang umabot sa Supreme Court. Eventually, nag-hear naman ang kaso. Dahil article na yun, for public interest at karapatan malaman ng mga tao. Oo, yun din. Tama yung sinabi nitong TikTokerist na yun ay impormasyon na public. Katulad nung case niya na convicted si idol nyo. Ito yung isang kaso na public na rin na na-acquit siya. Okay? Yan, mga kabatas natin. Na-dismiss yung kaso. So sinasabi nila na attorney, Libagan. Ano pa mga tawag sa akin? Attorney Champurado. Ba't wala na yung attorney Champurado? Attorney Kabutas, di ba? Sinasabi nila, dismiss naman, talo ka kasi. Nakita ko kasi sa sa comment section, tapos sinasite nila itong vlogger na Until now, kilala si Kasi na to, ito yung time na tapos na yung election, nakaupo na si Tulfo sa pagkasenador. Ilang months pa lang, November 5 yung election kasi is umupo sila by end of June. Okay? Kaya ilang months pa lang dito si Idol. Pero may nakabinbin na disqualification case sa kanya na ang grounds para dun sa disqualification case ay yung convicted si idol nyo ng libel. Hindi cyber libel, yung libel. Kasi parang may sinulat siya sa dyaryo, tapos nagdemanda yung private individual kay Tulfo at na-convict nga siya noong 2019. Kaya mamaya papakita ni attorney. Tulfo na handang magsabi ng totoo kahit sino pa ang kalaban. Ngayon, ang mga tao hindi na pumupunta sa korte o sa mga otoridad para magsumbong kay Idol Raffy na kanilang nilalapitan. Kaya rin yun hindi na pumupunta ng korte kay idol na lumalapit bago lumapit sa korte. Diba? Sobrang bago lumapit sa korte, papasikatin ka muna, gagamitin yung storya mo, lalo na yung mga kabitan, away pamilya, tapos tsaka sila mag-file ng kaso sa korte. Diba? ay ang mga ginagawa natin. Si Idol Raffy na lang ang kanilang hinalapitan, tapos si Idol Raffy na lang ang magre-refer sa kanila doon sa otoridad. Ang weird. Oh, yun. Wala na. Tapos na. Ginagamit ang mga mahihirap nating mga kababayan, mga naghihikahos nating mga kababayan para sa content. Weird, no? Diba? Ang weird. Ito, tuloy natin. May nakatulong, may mga tao pa rin na against at hindi sumusuporta. Oh, ito yung mga video na sinasabi ni Chris Ulo na kung gusto mo, akala siguro ng mga parang offensive yung sinabi ni Chris Ulo na kung gusto mo sumikat sa social media at ma-monetize ka agad ay gusto mo, dapat i-topic mo si Tulfo. Yung i-criticize mo. Well, in fact, mas mapapadali ka ma-monetize kapag pinuri mo ang idol ng bayan. Okay? So, in-encourage ko na kayo mga Tulfonatics, kung gusto nyo ma-monetize ka agad, gawin nyo tong TikTokeris na to. Sigurado, angat ka agad kayo, katulad ng sinasabi ni Chris Ulo. Pagka kayo dyan, content kayo tungkol kay Idol Raffy, purihin nyo ng purihin para tumaas ka agad yung subscriber nyo at ma-subscribe kayo ng mga Tulfonatics at para mapanood kayo, maraming views. Kasi alam na natin, di ba? Huwag na tayo magmaang-maangan. Mas mabilis, mas maraming views pagka si Idol Raffy ang content mo, lalo na kung pupuriin mo siya.
Salamat Chris Ulo sa pagpapakalap ng tamang impormasyon. Tulfo is the key. Puriin ang Diyos na buhay. Okay. Pero hindi natin trabaho, hindi sa lahat. Ang importante ay gawin ang mga bagay na alam Ayun, natin ay tama. Yung mga ganyang content creator, ang daming subscribers and followers niyan. Ang dami ring views, di ba? Chris Ulo, salamat! At makakabuti. Yun, gawin ang mga bagay na alam natin ay tama. O si Rafi Tulfo, tama ba yung mga pinagsasabi niya? Hindi naman. Kaya nga kinokorek ko eh. Ngayon, galit sa akin yung mga Kinokorek natin, attorney. I'm one of your advocates. So, i-skip ko na dyan at hanapin natin yung kaso. Ito yung ito pinapakita ni attorney yung kaso na na-acquit si Rafi Tulfo sa Supreme Court. Ayan. Supreme Court acquits Rafi Tulfo of libel charges. Okay, ito yung kaso na binabanggit nung TikTokerist, yung influencer na nandoon sa video, yung pinupuri si idol nyo. Well, in fact, itong ilalabas ni attorney dito ngayon ay yung kasong libel kung saan siya ay convicted at nakalabas din dito yung GR number. Ayan, i-full screen natin Okay, ayan, nakalagay GR number 213023. Michael Guy. Michael Guy ay isang private individual, hindi siya kilala ng kung sino man. Tapos siniraan ni Rafi Tulfo. Ayan, tapos may iba pa nandiyan. And pakinggan natin. Ito yung galing sa Supreme Court. Tama nga naman sinabi ng TikTokerist na ito ay public document. Ayun, nakalagay July 19, 2019. So recently lang. Okay? Ayan, July 24 na receive. Ayan, nakalagay dito, July 24 receive. Baguio City. Okay? Pakinggan natin si attorney. ko dito kundi yung mga fake news na yung mga naglalabas ng fake news at ginagamit yung video na yon dahil how vague it is na parang wala siyang ginawa o hindi siya na-convict sa kahit anumang kaso. Although hindi naman sinabi talaga kung meron o wala siyang kung meron siyang conviction, kundi sinabi lang na hindi siya na-convict. Ang daming tao kasi na gumagamit doon at sinasabi na madi-dismiss yung kaso o na-dismiss yung kaso ni Attorney Libayan, na-dismiss yung kaso nung nag-file ng disqualification case kasi nga hindi guilty si Rafi Tulfo. Alam niyo ito, mga kapatid natin, ito yung kaso na ito yung ginamit sa disqualification case niya. Convicted siya dito mga kabatas natin. Ang citation niya, GR number 213023. Okay, so yun yung ito yung galing pa yun sa sa website ng Supreme Court of the Philippines. Mga kabatas natin, so wag tayong mag-create. Alam ko gagawin yung lahat para i-defend si Rafi Tulfo. Yung mga vloggers nga ni Rafi Tulfo o yung mga nagde-defend kay Rafi Tulfo ngayon, todo pagsisinungaling, di ba? Todo ad hominem. Yan, bali siguro hanggang dito na lamang Para lang maili yung video natin na gustong ipakita sa mga viewers kasi nga syempre siguro ng time na to hindi pa ganun kalawak yung nakakapanood nito. So mag-feature tayo ng mga lumang video ni Attorney Libayan na kung saan fini-feature niya yung mga issue ni Rafi Tulfo. Okay? Tama nga naman yung sinabi ng isang TikTokerist, yun nasa TikTok, na public document yan. Kaya kung gusto nyo panoorin, di panoorin nyo. O kaya basahin nyo itong libel case ni Idol Rafi Tulfo. Okay? Siguro sa susunod susunod na episode natin yung naman tungkol sa pamilya na naiwan o iniwan. Naiwan ba o iniwan? Abangan sa susunod na kabanata. Yeah, parang Idol Rafi, baka gusto niyo akong kuning voice over sa mga Rafi Tulfo in action. Baka katulad ako ni DM, pag napansin mo ako, maging na ako, Tulfonatics na uli ako. Di ba? ihis. Baka may pag-asa pa ako magbalik loob kay Tulfonatics, maging Tulfonatics. Rafi Tulfo, iniwan ang pamilya. Dating asawa ni Rafi Tulfo, extortionist. Mga ganun. So yun, hanggang dito na lamang po. At please paki-follow ako sa Facebook page ko and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. And maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay na itong walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And hanggang sa susunod. Salamat po ulit. Ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.